Amen? This is not part of my sermon, but I think I need to share this kaninyo. Gusto na ako i-share kining onom ka words, no? Nga importante kayo. How many of you are struggling? How many of you are, having issues and problems, and some of you are just hanging in there. Kinsa ka ninyo na niya, ingon lang ko gamin. Halos tanan. Alright? I have a principle in my life, and this principle is hanging on this 6 word. I don't know kung 6 word ba yun. Alright? Whatever you're going through today, just tell yourself, internalize it in your heart, this principle. This too shall pass. Come on, would you please say it with me? This too shall pass. So if you encounter problems and issues in your life, as long as you have right attitude and you're aligned with God, and God is with you, say, this too shall pass. Kung naiutang nga mo abot, butan mo, this too shall be paid. Kung naay mga bugat, this too shall pass. Naay mga concern sa kasing-kasing, this too shall pass. Amen? Mas mo fair ta sa kinabuhi mga kaigsuonan nga ligon kung kana atong paggunitan. Amen ba mga kaigsuonan? Ingon lagi na ako sa inyo nga naay ma-share usay sa second service nga wala sa first. Praise the Lord. Mo na nga daghan kayo ang atong second service. By the way, before ko mag-read ka na to, mga kaigsuonan, magsugod o mensahe, nagaplano actually ako nga magwali kaninyo sa Romans 14, isip follow up sa akong giwali katong milabay nga Domingo. Pero aduna na kami conversation sa mga pastor nga nahitabo kaning semana, nakauban ako ang mga pastor, ug kauban ako ang isa sa presbyter nga akong close nga higala, ug sa dihang gihatagan ako siya higayon nga makigsulti sa mga pastors nga nagakatigom didto, and nahisgutan na mo tungod kay daghang mga pastor nga nagtuo sila nga ang kaluwasan magsugod ug matapos sa imong verbal nga acceptance sa pangalan ni Jesus. Mao nang ilahang mga hunahuna ug mao nay mao nay mga na train kanato nga tanan. And ni-share kini mao nga presbyter ug sa kabagay nga nakapa-pick sa akong interest ba. Og na-bless kay ko sa iyang giingon. Ingon niya, daghan kay mga simbahan karon nga adunay misunderstanding regarding sa tinuod nga kalawasan. Okay? Kay lahi ning imong gibati nga luwas ka ug lahi po ning nahibalo ka gyud nga luwas ka. Amen ba mga kaigsunan? And so, niingon siya sa daghang mga simbahan karon nga we're talking to pastors, all right? And apparently sa among pagtan-aw nila murag dunay kakulangan sa pag-intindi ni anang mga bagay. O para na ako sa nakabugat nga mga butang tungod kay mga pastors na kini nga magawali ngadto sa mga katawhan nga gisalig sa Dios ngadto kanila og nakinahanglan nga insakto ang pagwali ug insakto ang pagsulti. Ningon kining amigo nako nga presbyters. Usahay kita sa Assembly of God, we have faith in God but we don't fear Him. That jolted me. Is it possible for you to have faith, to believe in God, and yet you don't fear Him? Because that describes the devil. The devil believe in God and even shudder, nagkurog pa. But he doesn't fear God. Wala siya gatuman sa kabubuton sa Diyos. Too many churches have faith in God, but they don't fear the Lord. And that's why this message is salvation, faith, and fear. That's what makes up salvation, to have faith and to fear the Lord.
Dili hadlok nga di nimo sa makita, pero doon na kay elemento mga kaigsuunan sa pag ila kaniya, sa pagrespeto kaniya, kanang reverence, kanang pagtanaw sa Dios nga siya gid ang Dios sa imong kinabuhi. Amen ba? Siya ba ang Dios sa imong kinabuhi? Praise God. Nganong late man lagi mo? Praise the Lord. So, kani nga mensahe mga kaigsuunan, to tell you frankly, I have preached this message 5 years ago. And gusto na ako i-share ni og balikan ninyo just to be sure nga we really understand what it takes to be saved. Are you with me? Amen? Are you with me? Would you please stand, manindog, mga kaigsuunan, og atong pamalandungan, kining James 1:22-27. As I am preaching today, I want you to pray for me. I am not feeling well. Actually, sa tinuod lang. I am not feeling well. But by the grace of God, we are able to do what we must do. Amen? All right, let's read James 1:22-27. By the way, we na-learn na to nga ang libro sa James is a practical book. O kung biya tanang libro sa balaang kasulatan gikan sa Old Testament padung sa New Testament, practical book man kana, dunay gitudlo kana, pero none is more practical than James. And that's why James, ang intiro nga konsepto sa James mga kaigsunan is how to practice your Christianity. What's practical Christianity is all about. Because Christianity is meant to be practiced. Amen? All right, let's read verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he's like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doings. If anyone thinks he's religious and does not bridle his tongue, but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong palihog manglingkod mga kaigsunan. Kini si Stuart Briscoe saka pastor mga kaigsunan, nagtudlo siya og Bible study og principles sa Bible study, and iyang gitudlo sa mga tao unsaon nila pagpangita sa mga promesa o sa mga sugo sa Ginoo. Ug human sa iyang pagtudlo, naghimo siya review mga kaigsunan, ug iyang isiguro kung nahibalaan ba sa mga nagapaminaw niya kung unsa ang iyang gitudlo. Ningon siya, so unsa gani ang buhaton nato sa mga sugo sa Ginoo? So what do we do with God's commands? Doon ay sa kababae dito nga may tindog, medyo may edad na, o ningon siya, we underline them in blue. Ato lang i-highlight siya nga blue. Nakatawa si Stuart Briscoe mga kaigsunan because he understands that underlining our verses, our Bibles with any color will make our Bibles colorful. Pero ano nagpasabot nga nahimo kang usa ka spirituhanon nga Kristohanon mga kaigsunan just because they underline them. The point is, Stuart Briscoe's question is that what do we do with commands? What do we do with commands is we obey them. Are you with me? In fact, the hallmark o ang marka gyud sa katinuod nga Kristohanon is what? Is obedience. It's just unfortunate, ladies and gentlemen, nga daghang kayong mga tao
sa mga evangelical churches, including the Assemblies of God, nga din ang atong mga ulo puno sa mga information, bahin sa pulong sa Ginoo, some of us have memorized perhaps scriptures, but we do not do what the Bible commands. We shy away from executing the commands of the Lord. Na mga survey, mga kaigsuonan nga nagpakita gyud nga walay substantial nga diferensya sa mga Kristohanon o sa mga tao nga nag-claim nga Kristohanon sila. Let me show you one of those surveys. Gihimo kini ni George Barna. Si George Barna mo'y isa sa mga leading gyud nga gahimo og mga survey, mga kaigsuonan, ug mao kini ang imong makita sa dihang naghimo siya og survey og gimantala kini didto sa paper nga World o sa ilang discovery. 1 out of 3 born-again Christians accept same-sex unions. They accept same-sex union. Make no mistake about this, brothers and sisters. We love people who belong to the LGBTQ community. The Bible even says that we love our enemies. Then they are not our enemies. We love them just the same. But what we do not approve of is the lifestyle. Are you listening? What they do, because it goes straight against the very word of God. That men should not have carnal relationship with men, and women should not have carnal relationship with women. Because that's not natural. That's unnatural. And so, in fact, ang kining mga Methodist karon sa Estados Unidos, mga kaigsuonan, sa akong na-share ninyo, napikas ni sila, mo na kumadto kag US, makita nimo na yung mga simbahan nga nag-fly og mga rainbow flag, makita nimo these are accepting. In fact, ang ilang mga pastor would be LGBTQs, and diha sa ilahang simbahan ginaminyo nilang lalaki, babae. A complete departure from what the Bible says. Both the Old and the New Testament, nagawalig yun nga this should not be. But we love them just the same. We accord to them the love of Christ in our hearts. But yet, 1 out of 3 born again Christians, they call themselves born again, yet they accept same-sex unions. In fact, someone says na a time will come nga mga pastor nga dili mo kasal ani mga kaigsuonan will be prosecuted. I would be happy to go to jail if they would persecute me. Again, in the same survey, 39% believes premarital sex and union is morally acceptable. Nga ang pag-una-una before sa marriage, ang sex before marriage is para nila, it's okay. Para nila, no big deal. Para nila, mga kaigsuonan, negotiable kini. Mao na nga, daghan nga, mga bisan mga Kristohanon nga, gauna-una, mga kaigsuonan nga diin, wala pa'y kasal. E nauso kaini sila sa lain nga mga nasod. Pilipinas ga ingon nila nga kung sipunon, kung ubuhon kuno ang West, ang Asia sipunon pod. Gasunod-sunod kita mga kaigsuonan. In fact, kaniadto mo siga nga tong mata, ha? Wa man ay banang nga nabuntis, gasiga nga tong mata. Karon sa happens a lot. Mo na nga mo ingon na lang po na maginikanan. Okay lang man na si kuan bitaw na inala man pod. And then you call yourself a Christian. You go to an Assembly of God church. Are you nagasunod ba mo mga kaigsuonan? Because look at me, Christianity is not just what about we believe. Christianity is about what we do with those
what we believe. The same survey says more born-again Christians divorce. 27. Well, this is a U.S. survey. Wala may divorce diri sa Pilipinas. Pero bisan sa Pilipinas, daghang gyapong gabuwag bisag naa sulod sa sariling panimalay. Kisa sa inyo moingon nga tinuod na. More born-again Christians divorce than non-born-again. Imagine mo, 27%. Unya, by the way, naibala na ko ni nga ang rate sa mga pastors nga divorce mas taas kaysa ordinaryo nga diborsyo sa mga dili mga Kristiyanon. That's what's going on, ladies and gentlemen. There is a substantially no difference, mga kaigsuonan, aning beliefs o behavior sa daghang mga Kristiyanon. No wonder nga naingon si Jesus, in those days, many will say to me, Lord, Lord, Lord. And yet Jesus would say, I do not know you. Isa ba ka sa maingnan ni Jesus nini? I do not know you. Kaingon niya, you evildoers. You see, it's about the doing. Bisag unsa pa in mouth, igawa sa imong bab, bisag unsa pa gituan sa imong ulo mga kaigsuonan, but the most important is are you doing it? Do you practice your Christianity? Because mo nay tinuod nga kaluwasan gi-practice nimo ang imong pagka-Kristiyanon. Nasabtan ba ko mga kaigsuonan? Ang katawanan nini tungod kay gisuwat kini ni James kining James sa mga Kristohanon nga gasulod sa Kristohanong simbahan. O na katawanan nini mga kaigsuon, siya gasuwat ani mga pagano, siya gasuwat ani wa mutuo sa Ginoo. Pero kadtong mga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo regularly mo iyang gisulatan ini. Iyang ginahoy pagmata kay basi ginabuang lang nimo imong kaugalingon sa atong pinulungan pa. Posible nga gagarbo ning mga tawhana nga gapaminaw ni James. Amo man gina-observe ang law, among gina-observe ang gahatag mi sa unsa among ihatag, ga-fasting mi, ga-pray mi 3 times a day, nabautismohan mi, naghimo mi communion, nag-attend mi simbahan. Wala mi gahimog adultery, wala mi gahimog pagpangawat. And yet, the Bible says their hearts, they worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Nga naman yung tao nga naingon man si James, kung nahibala ni James, na kaning mga tawhana is mga matuod yun nga Kristohanon, why would James say such things? You deceive yourself. Imo lang giilad ang imong kaugalingon. Listen, labi na nga, kung naaman din nga, gasulod ka aning simbahana, pero way kalainan sa imos mga naas gawas, pareho ra mog bisyo tanan, maminaw ka na ini mga kaigsuonan tungod kay ang atong kinabuhi, dili taas. Anything can happen. Are you with me? The Lord may come. It's up to you whether you really believe in your heart and obey with your hands and your mouth and your feet. Listen, if you only hear the word of God and not obeying it, you are only deceiving yourself. Gibuang lang nimo imong kaugalingon, your faith is worthless, matud pa ni James. Your faith is nothing. So let's discover 2 things nga ginasulti ni James dinhi, and then we'll see their characteristic. James is talking about the hearers and the doers. Now, sa di pa ko mapadayon mangutan ako, asa ka mo dapit banda, asa ka mo nga corner kay boxing rubber mo, was Pacquiao. In this corner, hearers only. In that corner, in the blue corner, doers only. Asa mo, red or blue? Napinangutan, asa man ang red? Of course, ang opposite sa blue is red. Okay, asa man mo mga kaigsoon, naaba mo sa corner sa hearers only o sa doers only? Kamo di dapita, asa mo? Are you sure? Murag alanganin na mo gawas ng pulong nga doers sa inyo mga. Are you doers? So,
Let's see what James is talking about. And makita rin mo sa verse 22 and 25. Verse 22, hearing the word and not doing it is self-deception. Verse 22, kinsa sa inyo nakapaminaw sa sermon nato on self-deception. Two messages kadto. Kinsa sa inyo nakapaminaw niya tong self-deception. Alright? And na mga nakasulti na ko nga bisan sa mga laing lugar na ingon nga isa daw to sa mga sermons nga nakahikap sa ilang mga kasing-kasing. Self-deception. Look at verse 22. Do not merely listen to the word. Did you see that? Do not. Ayaw nga maminaw lang ka. Sama ani. Ayaw nga maminaw lang ka. Unya, and so deceive yourself. Unya, buangon ni mong kaugalingon. Ang importante kaniyang giingon, do what it says. What separates an unbeliever from a believer is that the believer do what it says. Ginahimo niya. So that's what James says. The purpose of your Bible study, the purpose of even this preaching, ladies and gentlemen, the purpose of your lifeline, dili aron puno ng inyong mga ulo o mga Bible knowledge, mga Bible information. The purpose of the preaching, the teaching, in every presentation of God's Word is for us to apply the Word. Otherwise, the whole exercise is nothing. What value can we get? Sa diha nga ato ang i-internalize gyud. Sa diha nga atong gunitan gyud ang pulong sa Ginoo. Unsa may naa nato, unsa may makuha nato. Tanawang giingon sa Balang Kasulatan. Ingon sa Balang Kasulatan 2 Timothy 3:16. Ingon diha, all scripture is God breathed and is useful for teaching. Look at me, and here's the problem. People does not want to be taught because people naturally is stubborn, full of pride. We don't want to be taught. That's why hiwi ang dagan sa atong mga kinabuhi. And yet the Bible says the Bible is good for teaching you. Are you with me? Teaching, rebuking, pagbadlong. Ibadlong ka pag sig post dihagbagay nga makadaot nimo, makadaot niya, makadaot sa simbahan. Don't do it. That's good because it rebukes you so that you will go to the way that God wants you to do. And again, look at that, correcting. How many of you loves correction? No. Actually, our nature does not want to be corrected. Dahil akong apo, paingon ni mo nga, no, ambot ngano ning, ngano, well, bisa na mga bata or mga adult, ngano man nga ingnang gani kag ayaw, mas gustuhon man ni mong himuon. Oh, wa pa nung kumaabot sa panahon nga, kanang ingnon ako ang ako apo nga, no, siya, no, ayaw lagi, kisa siya nakaagi sa inyong mga anak ni anak. Because by nature, our heart is a rebel. Rebelyoso gining atong kasing-kasing. That's why we need what? Correcting. Tama ang pulong sa Ginoo. And then, he added, nagdugang pagid sa ingon niya, and training for, hey, we need training. That's why you go Sunday after Sunday. That's why you go through your lifeline because those are trainings. You read your word, the word of God. You have your devotion. That's training. Are you with me? Do you want to become a better Christian? Do you want to be more obedient to the Lord? Get into this training of righteousness. And dili lang siya ingon nga training mga kaigsunan. The training is for you to be right with God. The training for righteousness. Listen,
ang pagkakristohanon mga kaigsunan is not a momentary commitment. Christianity is about a long-term discipleship. Christianity is not a one-night stand. Christianity is a long-term relationship. Are you with me? Hallelujah. So, here are the characteristics. All right? And I want you to listen carefully. Kung naamay mensahe mga kaigsunan nga paminawon nimo maayo, this should be it. Because this message matters. Talk about your salvation. Here are the characteristics of the hearers. Na kung nagalingkod ka diha, unya mo action na kagkatulogon, mahangyo lang ko nimo sir, ma'am, nga sunod na lang wali na ako ka matulog, kani ayaw lang sa, okay? Here are the characteristics. Hearers only are passive about the word. Hearers only are passive about the word. I remember atong sa kabata, ni uli siya sa ilang balay, gikan sa Sunday school, nangutana ang iyang mama, dong, unsa may imong natunan karon dong sa Sunday school. Ingon sa bata, ang murag ka nang wala lang sa isya nga, obedience, again. Amo sa Cebuano na unsa na. Sa may imong natunan dong sa Sunday school karon, puga na pod pagka sa obedience. Pagka matinumanon na pod, murag gilaay siyang nagsulti na pod. Di ba ningon ng Bible, it's a training for righteousness. If there is a call every message, every sermon, that we must be obedient to the law, we must be thankful. Because this is a training for obedience. Here is the problem with hearers only. They get bored about obedience. Sabay bored sa Cebuano? Basta kay sa pagkamatarong na gani, mo ikatug. Basta sa pag makamatinumano na gani sa Ginoo, dili kayo interesado. Bored sila. Mas gusto nilang paminahon kung, nga prosperity gospel. Gusto nilang paminahon kung unsay akong makuha sa diyang moalagad ko sa Ginoo. Unsay naan ako kung moalagad ko sa Ginoo. For hearers only, they don't mind, God's word. And they have no plans of applying it into their hearts. Mao na naghatag si James o sa ka-illustration, mga kaigsunan, about a man who, look at the mirror. And pag humanyag tanaw sa mirror, nalimtan na niya unsay ang itsura. Siguro gadali padulong sa asaman, gadali padulong sa trabaho, nagadali para sa negosyo, I don't know. And wa niya makita nga siguro daghan na kay sagbungot. Unya pagtanaw niya sa salamin, ang iyang buhok is out of place. Then he would go to a very important meeting. So unkempt siya. Ang mirror nagsulti nga, uy, di man na imong kaugalingon. Pero wa siya nagbalik. Lakaw lang siya, adto lang siya asa sa mi, adto siguro giana-ana lang sa niya. And here is the point. The mirror was showing him his problems. But he doesn't want to fix his problems. That's the word of God. Are you with me? Usay sa wali, usay sa inyong devotion, makakita ka dito, sawayon ka sa Ginoo. Unsa may imong reaction? Unsa imong feedback pag makakita kang sawayon ka sa Ginoo? Unsa imong buhaton? Siya nga, next page please. Is that what you say? Or you linger and you say, forgive me, Lord. If it is a command, let me obey this, Lord. Ingon si Paul, look intently. That's like stooping and carefully observing. That's what look intently means.
Tanaw ni mong kaugalingon gyud. That's what the Bible do to you, ladies and gentlemen. All right? Ibutang nato na sa atong kasing-kasing. And the Word of God is the mirror of our soul. It exposes us, exposes our pride, exposes our self-centeredness, our lusts, ang atong garbo, mga kaigsunan, atong kahakog. That's what your Bible study, the sermon, will do. It exposes everything. Ang kalibutan, ginatago nila. Tama ba? Mo na mga sakpa na lang, mga sabungiro day, asa to gipang lubong. Wagin tayo na hibalo. Yan na involved ning paborito niyong artista. Uban pa nga mga gihimo sa tinago. Ang mga pagpangurakot, ang mga pagpanikas, itago. Diba? Mga na mga, kato ako amigo lang, sila ko balik-balik na kanimo, di ko sa iya ba? Dati nga yung asawa ko magdala-dala sa cellphone, yung cellphone dalhon dito sa iyang liguanan. Yan, ingon niya. Matingali ang asawa ka na yung mga pangalan dito, mga Bruno, mga lalaki. Wala taon magduda ang asawa. Di ay kay mautoy pangalan sa iyang mga kuwan, so di mahalata. Hello, Bruno. Ginatago sa kalibutan, mga kayo. Nabantayan man ninyo. Ginatago na to. Kung naisayop, atong tabunan, ginatago na to. But the Bible is different. It exposes us, exposes our sins, mga kaigsuunan. Are you listening? Look at what the Bible says, Hebrews 4:12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit's joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Kinsa sa iyo naka-experience nini karong simanahang ang pulong sa Ginoo murag ni gawa sa iyang page o gisampal ka. Kada basa nako, that's what the word of God is doing. It warns me, it promises to me, it encourages me, but it also, ladies and gentlemen, it also rebukes me. It is showing my sinfulness sa sulod sa akong kasing-kasing nga di makita sa tao. I-expose niya ang akong little hatred, ang akong little nga kasuko, ang akong little nga kahakog, nga sa hunahuna na ako, murag wala lang. Pero i-expose sa pulong sa Ginoo. Mirror siya sa atong pagkatao kay gusto sa Ginoo nga inside out, limpyuhon ta sa Dios. Mahimo lang na kung itugutan nato ang pulong sa Ginoo nga maugyod ang magdikta sa atong kinabuhi. So muna ang hearer, ang characteristic sa hearer. Ang unang characteristic niya, hearers only are passive of the word of God. Secondly, hearers only easily forgets the word. Forgets the word. Did you see the man in the mirror? Did you see this man? This guy is a forgetful person. Dali siyang malimot. Mo na matinga ka sa balaang kasulatan, magsulti yung ganun balaang kasulatan, remember. Remember God in the days of your youth. Remember what I have taught you. Why? Because we can easily forget. Labi nagpadung na ka mag-senior. Now, ambot lang karong panahon nga anong nainani ng panahon ng mga kaigsunan nga bisan mga batanon dali na kaayong makalimot. There is no problem with the mirror. The problem is the forgetful person who was looking at the mirror. Now this man
This man, ladies and gentlemen, does not have a poor memory. The problem with this guy is that he has a misplaced priority. Are you listening, mga kaigsunan? Wa niya mahinumdumi ang iyang nakita sa mirror tungod kay mas naas siya, mas importante nga naas iyang hunahuna. Naas siya mas gigukod. Para niya, dili importante na usang gisulti niya. Ang importante nga, katong iyang negosyo, ang kontrata sa iyang negosyo, makuha. That's why nga gadali-dali siya. Di ba usahay, mangambak lang to sa atong may mga devotion. Kay, kung di na ito tumadali o basig mawala ang kontrata or malate ka sa trabaho, mabawasan. Wala katingalahan sa trabaho, di kita malate, masayo pa. Sa simbahan, what is your priority? The Bible says, love God with all of your heart, soul, mind, and spirit, and strength. Wala kaingon diha. Of course, we should love our work, right? But we should prioritize God more. Can you say prioritize God more? Look at this guy. Easily forgets because ang nasa yung una-una is the pursuit of the world. He forgets what the Bible is telling him because he's onto something. He is what? He's running after the wrong priority. Is God your priority? Is He number one in your life? O marunong nagkahina yung mag-amin ninyo. Is He number one really? Do not forget God. Remember Him. Tanawang giingon sa balang kasulatan mga kaigsoon. Sa ingon niya, Deuteronomy 6:12, be careful that that word there, the first phrase, be careful, because many of us does not really care. But be careful, whatever you do, asa man kakaroon mga kaigsuonan, pagbantay, ang Biblia nagsulti nini, basigwa natin panahon nga makapadungog pagsama nini. Ingon niya, pagbantay, nga di ka makalimot sa Diyos. See to it that you will not forget God. Do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. How many of you have realized that before we are actually in slavery? How many of you have known that before, slave kita mga kaigsunan sa atong kahakog, sa atong garbo, watay kalina, watay kalipay, daghang wala nato. But when Jesus came in, ladies and gentlemen, yatagang tanyag freedom sa atong mga kasing-kasing, freedom sa atong mga kalag, mga kaigsunan. Let's remember that. Kamo na gihimo sa Diyos. Ang imong family karon is way, way better than before. Because of Jesus. Isag di kaya dako ang income, pero mas dako ang imong kalipay, dako ang imong kalinaw. Amen. Wala na nagpasabot nga dili mo dako ang imong income, kay taod-taod ingno nato nga panalanginan sa Dios ang gahimo. Are you with me? Naa na tanan sa Ginoo, ayaw siya kalimti mga kaigsuonan. Another verse. Look at this verse. Another verse. Psalm 103 verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Kinsa sa inyo dinhi nga makaingon kang ang benepisyo sa Ginoo mas nindot kaysa benepisyo sa kalibutan? Praise God. Basig na iban maingon nga, nindot man ang benepisyo sa Ginoo, pastor, pero pwede bag may cash? How many of you believe na ang benepisyo sa Ginoo holistic? Sa ingon ni David, wa ko kakita og tao nga nangalagad sa Ginoo nga gapakalimos o gapangayo. Look at you. Oh, tanawan niyo. Mga buhok niyo may color. Oh. Tanawan na niyo mga aparador, daghan kay mga sulod ang sinina nga di na nimo magamit. O ingnan ko kung sayop ako. Di, pastor, ako sinina ko sargyog ka buok.
Is that true? Some of you have ikumpara sa 1930s, 1940s, 1950s, layo kayo. Nakuha ko ninyo? Layo kayo ang kahimtang as far as economics is concerned. Although mas malipayon sila na itong panahon na, tingala ka nga na, kadato na hinoon, nagkakakwartahan na hinoon, nagkakagulaanon na hinoon. Itong wa pa na, ang among dulas, ano wa man mga Facebook, siya tong. Oh, kanang magukod-gukod sa hayag nga buwan. Kanang anak, kanang chinilas nga, ang mga bata nun sa, unsay itong baleta? Sa kabalo, mga inana. Nga naman nga, sa study, mas malipayon man itong mga tawhana. Ya karon hinoon nga naatay daghan ani, daghan ta kabisian. Nga naman nga, mas ano ang mga tao karon? Because we have problems with our soul. That's why he says, forget, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. How many of you are enjoying the benefits of the Lord? Give the Lord a round of applause for His benefits. Sigog tanaw sa benepisyo sa Ginoo, wow, grabe. Kinsa sa inyo ang tinuray gyud sa imong kasing-kasing nga nalipay gyud ka sa benepisyo sa Ginoo? Okay, praise God. Ganahan ko ano bang? Unahan ko yung amin kaysa pagsulti pa ko ba? Murag makahilak po ko ba mga kaigsuunan? Imong bana di na membro sa One for the Road, Two for the Canal. Di ba na benepisyo? Mas naasay time nimo og sa imuhang anak. Imo pong asawa dili na membro sa Hitachi. Himantayon tabian chismosa. Ang imong mga anak na born again na tarong na sa iyang pag-eskwela, dili na magsibat kwela. Ang kalinaw nga di gyud in town mawala mga kaigsunan kanato. Nag-enjoy ba mo sa benepisyo sa Diyos? Let's go to number 3. So hearers are passive of the word. Hearers, they easily forget the word. Number 3, hearers only of the word deceives themselves. Mas mao na delikado, iyang ibuang lang iyang kaugalingon. Kaya surprising ni mga kaigsoon. Kabalo ba mo sa Korea nga doon na sila year of deception? 2007 is their year of deception. Daghan 304 actually ka mga mga intellectuals nag-research sila unsay pangalan anang tuiga. Nag-decide sila nga tungod kay perting daghanang corrupt officials, daghan kaayong mga scandals nga gapanghitabo sila, gitawag nila ng tuiga og Jagigiin. It's a Chinese word. Amot ko sakto ba nako pagkasulti? Mo man na din sa akong note. Jagigiin, meaning deceiving yourself and others. So 2007 is the Jagigiin, year of deception. Kano sa kadi sa to ang year of corruption? Hoy, sobra pod mo ay. Unsay kada tuig? Ayaw pod. Kada bulan lang. Mansari. Ingon si Mark Twain, mga kaigsoon, ingon siya, it isn't the parts of the Bible that I cannot understand that bother me. It is the parts that I do understand. Nasabta man ninyo na? Why problema si Mark Twain sa niya maintindihi? Ang iyang problema katong naintindihan niya. Tungod kay mangayo mangyud og obedience tong iyang naintindihan. May problema ba mo sa inyong naintindihan? Hello? Naintindihan ba ninyo na, we have to, like David, I was glad when they said to me, let's go to the house of the Lord. Did you understand that?
Were you glad when you came here? Are you sure? Ganong late malagi? Hey, delikado mga kaigsunan nga magpadayon kag paminaw sa pulong sa Ginoo and then you do not have any plan or commitment to actually practice it or to obey it. Delikado ingon ko because James says you are only deceiving yourself. Imo lang gibuang imong kaugalingon. Is that possible? Ganahan ba mo binuangan yung kaugalingon? Kamo nga ga-text-text sa lain niya, minyo mo, binuangan ninyo inyong kaugalingon. Actually, you're hurting yourself more. Okay, look at me please. There is something inside us that degenerates when we disobey the Lord. There is something inside us that is taken away when we cheat our wives, when we cheat our husbands. Doon na gimawala diha nga gibutang sa Ginoo nimo mawala gyud na mga kaigsuonan. Moingon ta ko testing ko ayaw testing. Are you following? Be careful. True believers, they apply their religion to their lives. Hallelujah. True Christianity. Now, nagpadayon og sulti si James dinhi na, ang tinuod ng mga Christians nagabantay sa ilahang mga baba. Alay ni James. Dili man a side note, but it's part, ladies and gentlemen, of the Word of God. Kay, daghan nila ga-practice pati mayana nila, gatayt silang mayana. Kabalo mo mayana, mga kaigsunan? Hallelujah. Ang buot papasabot, ako'y pinakatiguang din Mayana, baka ng herbal ba? Herb. Ha? Mamaya na? Mayana. O na sige, mayana. Gatag silang tights niya na. Kanilang mayana. Mga kaigsunan. Pero, puro tabian. Puro gapangdaot sila. Kung ga-profess ka nga iya ka sa Diyos, pero ang imong baba, wa nimo gibantayan, ang imong mga speech, wa nimo gibantayan, you are just fooling yourself. Your religion is worthless and your profession is empty. Na gusto ko mag-warn ninyo, kamo nga mahilig kayo mag-post dahil sa social media. Kaya balo ba mo nga ang kanang atong mga post, mga kaigsunan, unverbalized ka na nga words? And yet just the same, it's an extension of our mouth. Because those are words. And deeply, that's an extension of our heart. We post something na nagadaot sa laing tao. We post something na nagadaot sa kang bisan kinsa. Magpost na magdaot sa simbahan. Paminaw mo mga kaigsunan because the truth of the matter is, kanang pag-post ni mo diha, you're not trying to solve the issue. You are trying to amplify trouble. Gusto ka mangitag simpatiya sa mga tao nga wa actually ga-care ni mo. Kana mga tao nga magsulti-sulti, go girl. Sige. Gadala na sila gasolina, ibuo sa imong issue, inig masunog na ka, wa na sila ilabot, dili na nimo sila makita. O tanawa mga nadimandag mga libel, katong mga nag-feedback, to hilo man kayo. They don't care about you. The more mature, dali lang. Ita mo engage diya. Di ita mo himog mga stupid nga mga commentary nga mudaot sa imong kauban nga magtuto. Utang na to, nasayop siya. Why don't we talk together? Like believers. Let's talk. The Bible says, let's reason together. Wala may di masulbad if we talk together. And over what? You crucify people over what? Dauto nimong kinabuhi sa uban, over what? Muna ako maghatag o instruction sa atong tanan nga mga taga Bethel.
Palihog, do not wash your dirty linen in the social media. Those people nga mag-comment nimo nya, maganahan ka kay na mo comment nimo nga mokunuhay mo, mokuha sa they don't care about you. Og nagalabay lang sila gasolina diha nya ini kasunog na, ikaw lang masunog wa sila labot. They don't care about you. So, can I ask you mga kaigsuonan diri sa Bethel Community Church? Na pag naganay mo yung mga issues sa kangkinsa, magpadungog-dungog sa Facebook, unya karug wa kabasa na imong ipadungog-dungog dia. Unya dili ra ba klaro? Kanang vague ba? Unya kabalo na kas mga tao basta vague gani magbutang-butang og kanang mga kahulugan. Kabalo na kas Pilipino ganahan tas dagdag bawas. Mo na nga, labi nag mga leader, of course, mga membro kay, mga leader, mag-post-post mo ka ng something, kuan. Why don't you just keep it to yourself and pray? That's more effective. Amen? Mas effective na nga mag-pray ka. And then you talk to the person. Come on, let's talk. And in view of reconciliation, let's talk together. Are you with me? Kaya tinuod ang imong relihiyon when you kabalo, tanaw mo ka dali ha. Daghang maayong butang kung magpakahilom ka. Panalitan. Mag-away mo sa imong bana. Sige daw, pag ingon si bana, pag-ingon ka, o sa buhaton sa bana, sabi mo ka, o sa may tabo, magpinaakay mo di madugay. Is that God's will? Someone came to me the first service, Pastor, disturb ko kaya ni Pastor ba? Iko, that's the nature of the devil's work. It will disturb you and you don't even know what disturbs you. The devil is behind every toxic. Ya kanang social media niyo pwede mahimong toxic na. It can be a toxic community. Mag-engage ka diya, tawad makatakod na because there is spirit in everything, ladies and gentlemen. Musulod na sa imong kasing-kasing. Tingala na lang kayo, apektado naman ko kaya ni. If you're a true born-again Christian, ina mong tapad, bantay mong baba. Come on. Okay, balusin po siya, labaw na ka. Let's go to the second, okay? Are you still here? Let's go to the second. Are you enjoying this? Sorry. That's the word. Is this speaking to you? Salamat, sister. Anak siya sa iyahang dughan gyud. Number 2, doing the word. Because ang first is that it's about hearers, right? Ako nang gisulti sa sinugdanan. The second is about doer. Being a doer. Unsay mahitabo sa imo if you're a doer. Number 2, doing the word and not just hearing it leads to, do you want blessing? Do you love blessing? Listen to this. Verse 25, but whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, underline the word continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Do you want to be blessed in what you do? Continue in obeying the Lord. Consider your lifeline, materials. Listen to what the leader is teaching. Listen to the messages. Listen to the devotional. Listen to your own Bible reading. It will bless you. Obedience begets blessings. Can I hear an amen? Na-remember na kung usa ka story ni John Kenneth Galbraith sa iyang autobiography, mga kaigsunan, naghimo siya autobiography nga ang title sa iyang autobiography is A Life in Our Times. Nag-illustrate ni sa devotion sa iyang trabaho kini si Emily Gloria Wilson, ilahang housekeeper sa ilang family.
By the way, si John Kenneth Galbraith, usa ka staff ni Lyndon Johnson nga ana nga time, usa ka presidente sa Estados Unidos. One day, niuli ni si John Kenneth, o giingnan niya si Emily Wilson, ngayang katabang sa balay, giingnan niya nga, Day, gikapoy kay ko rong gusto kong matug, kung naay mo tawag na ako, inang di ko magpadisturbo. Ingon si Emily Wilson, yes sir. Taod-taod, naay mi tawag. Hello? Hello, this is Lyndon Johnson, the president. Would you please call Ken? I'd like to talk to him. Mr. President, he is sleeping. He says that he should not be disturbed. The president said, well, wake him up. I'm the president. Call Ken. Wake him up. Niingon si Emily Wilson, no, Mr. President. I work for him, not for you. And when Ken called the president, pagmata niya, niingon si President Johnson, call that woman and tell her I want her to work here in the White House. When you obey, you will be blessed. Amen? Ayaw mo sundog-sundog sa kalibutan karon mga kaigsunan nga mga maro-maro, may panalanginan, may panahon ra sila. Amen ba? Pero ikaw nga naa sa Ginoo, tumanang giingon sa Ginoo, kay ang Dios mag-abri og panalangin nga alang lamang kanimo, di kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan mga kaigsunan. Hallelujah. Ang diferensya sa hearer og sa doer mga kaigsunan is that the doer will be blessed. Panalanginan ang doer. Ini mo tapat panalanginan ka sa Ginoo. Ini po siya panalanginan ka usab sa Dios. Sa tanan nimong gihimo, tanawang giingon sa Bible sa dulo, blessed in what they do. Whatever your hands find doing, wherever you're walking to, God will bless you if you are a doer of God's word. Walay mahimong kalibutan niya na. Walay mahimo si Satanas niya na. Walay mahimo ng kontra sa imo. Bisag maghimo pa silang community batok nimo, they will not prosper. Because God is on your side. He will take care of you. So here are the characteristics of the doers. Are you ready? Doers pay close attention to the word of God. Unlike the hearers. Are you a doer? Once again? They pay close attention to the word of God. Now, ang Greek word din mga kaigsunan looks intently, ang iyang mo ginapasabot is that kanang you stop down. Muana ka, onya imong i-examine og maayo as if you're looking at a microscope. Mo nay murag kahulugan sa original language nga imong examine gyud og maayo. Murag si Mary ug si John sa dihang nidagan sila didto sa lubnganan ni Hesukristo, sa pagkabanhaw ni Hesukristo, they stop gitanaw ginilag maayo carefully. If indeed Jesus has resurrected, they look at it intently. Tanang mga doers, mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo, ilag yung ginatanaw ang pulong sa Ginoo. They're like the Bereans. When something has been said, they will look at it closely sa pulong sa Diyos. Pag moingon ang magwali, ihatag mo bisikleta kay tagaan kag motorsiklo. Dali lang, pastor, asa man ang nakabutang pastor. When you look intently, ladies and gentlemen, you are displaying humility. You're displaying, ladies and gentlemen, humbleness and a great intention and desire para makita nimo unsay gisulti sa Ginoo and you want it to be revealed to you so that you can obey. Are you listening? Tanaw kadali. Ang rason usahay nga ang mga kasimbahanan nato is daghan kaayong mga nasa sulod pero mga unbeliever is because they do not consider the word of God every time they came in. Para nila o salang kini ka religious process. Kita nimo nang muluhod gikan sa akuan gawas padung sa altar o nya pagkahuman pag-abot sa balay magpiat-piat mag-text sa ilahang
Kita niyo ito nagpalansang sa cross? O niya pagkahuman, nahubog sa lambanog. Inamaw na yung nature sa daghang mga Pilipino, mga kaigsunan. I hope nga dili ta parehon ini. Nga atong business, and the only business of the day is to look intently at what God is saying and then obey it with all of our hearts, mind, strength. Amen? Amen mga kaigsunan. Hallelujah. What is your attitude when you hear God's word? What is your attitude? What is your attitude towards your lifeline? What is your attitude at this preaching? Wingon ka ba nga, Lord, ipakita sa kuwa Ginoo ang mga gisulti ni Pastor John, kanay mga bersikulo karon. Ipakita gid sa kuwa Ginoo, gusto kong mahibalo, gusto kong mutanaw gid ni mayon, mahimo kong matinumanon kanimo, Lord. Is that the attitude? Or the attitude is, kano sa man ni mahuman og wali ni si Pastor? Time na, oh. Is that your attitude? Why are you here? Come on. Why are you here? Why are you here? To fulfill religious requirement? Or you're here because you want your heart open and then you want God to fill your heart, and then you will become a better believer, a mature believer. Is that the desire? You will be blessed in all that you do. So that's the doer. They pay close attention to the word. So ako maghangyo nimo, ikaw nga, kainom gihapon, kasugal gihapon, bisyuso gihapon, undang, adi po ko pwede mo yung inay mong tapad, kaya pasabot, puro palahubog na. Kung nakainailan na ni, kakauban ni mo diha, inaundang na. Kaya base niya, pag abot sa Ginoo, o di kaha, kung kuhaon ka, ayaw gid pag-expect, gadritso kas gingarian sa Ginoo. Mingon ka ni Lord, Lord, gasuod mo ko Bethel Community Church, o niya mingon ang Ginoo, o niya, Lord, ga-appeal ko Thanksgiving. Unya. Lord, gahatag ko offering. Di, mamasa kabakak sa Ginoo, mamasa gahatag siya ikapulo. Lord, gahatag offering. Unya. Kisa sa ito makapanghambog sa Diyos. Doers apply the word. That's number 2. Are you following? Doers apply the word. Tanawan mga kaigsunan. Ingon si James, na-refer si James din ingon niya, na-change yung terminology. He now refers to the word as perfect law. Law of liberty. What niya ingon law? Now, gusto ko maminaw mo kadali, importante ni mga kaigsunan. Diba? Look intently. Okay. Nganong gingon niya perfect law? Nganong wala niya gingon nga law? Wala niya gingon law of liberty. Tungod kay ang balaod, mga kaigsunan nga gadala o kagawasan, kining si Kristo. Amen ba? O perfect law. Nganong gigamit na ni James? O wala sabi ngon law lang. Tungod kay kung law lang, perfect ning mga tao kapaminaw niya. Kaya pwede sabihin, hello, Brother James, kabalo ba ka? Nga kabalo mista ng balaod. Kabalo ba ka nga sa gamay pa mi? Gina-memorize na mo na. Kabalo ba ka nga gahatag mi, ikapulo sa mong mayana, ga-fast mi, baptize mi, abil mi communion. Kabalo siya. Nga ilahan ang isulti mga kaigsunan. Pero nahibalo si James nga kining mga tawhanan ni they're prone to keep the law outwardly, while their hearts are far away from God. Is that possible? You are in the church, but your heart is far away from God. Some of you are sleepy already. God bless you. Isaiah 29:13. I will end in about 3 minutes. And so the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote or taught by humans. Did you see that? Did you see that? They honor me with their lips.
At least kanay mga tawhana gasultig, gakanta. Gakanta ba mo? Labaw na kang gakanta. They honor me with their lips. Hallelujah, praise the Lord. Ingon ang Ginoo, but their hearts are far from me. Asa man ang situation sa inyong heart karon mga kaigsunan? Ganin, ingon si James, continues in it. Obedience should become a lifestyle. Amen ba? And what happened when you begin to obey the Lord? Isulti diha nga you will be blessed. Look at Psalm 1:1-3. I'll end in 2 minutes. And so the Lord says these people, Psalm 1:1-3, please. Salmo 1, ngadto sa 3. He will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And whatever he does, that's not my promise, that's a promise of God, and God is a promise keeper. Hallelujah. In conclusion, ladies and gentlemen, there was an old lady nga membro sa iyang simbahan, dugay na nga panahon. And pag humagwali sa pastor, nagkumusta siya, ug nangutan ng pastor, how did you find the message today? Usa imuhang naobserbahan, usa imong masulti sa mensahe karon. Ningon ng babae, that was a wonderful sermon, pastor, just wonderful. Everything you said applies to someone I know. Tanang giwali nimo, kaigo gyud sa akong nailhan. Hey, dili ni application bahin sa uban. It's application sa imuhang kaugalingon. James is talking about how you apply it to others. He's talking about how you and I will apply it to ourselves. Do you want blessings in life? Do you want salvation for your souls? Apply the word. You see, we should have faith and we should fear the Lord. Would you please stand this morning? Hallelujah. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang uban kaninyo kinahanglan mga igpasaylo sa Dios. Ang uban kaninyo ipahiluna ang dagan sa inyong kinabuhi. Kung matuod ka gyud nga Kristohanon, kung nakigsulti kini mo ang pulong kanimo karong buntaga. Ipahiluna ang dagan sa imong kinabuhi. Jesus might come today or tomorrow, or we might die an untimely death. At any rate, we will be facing our Maker. We'll be facing our Judge. Have you applied the Word to the salvation of your souls? Or you're just deceiving yourself? I hope mga kaigsuunan, ng pulong sa Ginoo, igugmaong ginatong i-apply. Tungod kay mao kana ang kaluwasan sa atong mga kalag. Hallelujah. I'd like to pray for you. Lord, nakita nimo ni mga kaigsunan nga niya dinhi. Ikaw may naibalo sa estado sa ilang kasing-kasing. Ikaw may nakaila kanila whether they're just hearers or doers. Nagampo ako nga kadtong mga hearers, Lord, will be converted to become doers of the word. Nagampo ako sa mga doers that they will continue, Lord, applying your word in their lives. Lord, daghang salamat sa imong pakigsulti sa ilahang mga kasing-kasing. Sa among mga kasing-kasing, limpyuhi kami, pasaylua kami, daghang mga butang Ginoo nga naa sa among mga kasing-kasing Ginoo nga sa among tanaw mga ginagmay apan supak kini sa imong kabubuton ug sa imong plano. Pasaylua ang among kakog, pasaylua ang among garbo, pasaylua Lord God ang mga last sa among mga kasing-kasing. Ug daghan pang mga kasaypanan nagahari sa among mga kasing-kasing. Himua kami, Lord, nga mga doers of the word. Salamat sa iyong pakigsulti ka namo.
kanimo ang dungog himaya. Salamat Lord nga mugawas nimo nga building Lord human sa serbisyo gibag-o na nimo Lord og dili na mga hearers of the word but doers of the word. Salamat o Dios kanimo ang dungog himaya ni buntaga sa pangalan ni Ginoong Kristo Jesus. Ang tanan magaingon og dako nga Amen.